Ang Bata sa Punso, a Miss Cyrus Story Original. Bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel? Salamat! Sa baryo ng Malinaw, may isang bahagi ng lupang hindi kailanman tinaniman. Hindi dahil baog ito, kundi dahil walang naglalakas loob. Sa gitna ng damuhan, may isang maliit na punso. Bilog, maayos, at laging sariwa ang damo kahit tag-init. Sabi ng matatanda, may nakatira riyan, huwag ninyong gagalawin. Sabi ng mga bata, kwento lang yan. At si Thomas, ang pinakamatigas ang ulo sa lahat, ay naniniwalang walang dapat katakutan. Si Thomas ay 10 taong gulang, mahilig mang-asar, mahilig manghamon at ayaw mapagsabihan. Kapag sinasabihan siya ng matatanda, lagi niyang sagot, hindi naman totoo yan. Isang hapon, naglalaro sila ng habulan ng mga kaibigan niya malapit sa punso. May nadapong bato sa paa ni Thomas at nainis siya. Ano ba yan? Sigaw niya. Sinipa niya ang punso. Walang nangyari. Ngumisi siya. Sabi ko na nga ba, wala lang yan. Kumuha siya ng patpat. Hinukay ang gilid. Tinanggal ang mga damo. Hoy, tama na! Sigaw ng isa niyang kaibigan. Pero hindi tumigil si Thomas. Hanggang sa gumuho ang isang bahagi ng punso. At doon, nagbago ang lahat. Biglang nanahimik ang paligid. Ang araw ay parang huminto. Ang hangin ay nawala. Ang mga ibon ay biglang nagsiliparan. At si Thomas ay nakaramdam ng sobrang hilo. Guys, tawag niya. Walang sumagot. Nang tumingin siya sa sarili niya, lumiliit ang katawan niya. Ang kamay niyang dating malaki ay naging kasing laki ng langgam. Ang damo ay parang mga haligi. Ang mundo ay tila lumaki at siya ang lumiit. At mula sa likod ng punso, may lumabas na mga nilalang. Sila ay maliliit pero malinaw ang anyo. May sombrerong gawa sa dahon, may damit na hinabi mula sa hibla ng damo, at may mga matang seryoso, walang ngiti. Siya ang sumira, sabi ng isa. Wala siyang galang, sabi ng isa pa. Naupo si Thomas sa lupa, nanginginig. Hindi ko po alam, iyak niya. Akala ko po, lupa lang. Lumabas ang isang matandang duwende, may tungkod na gawa sa ugat ng puno. Lupa? Mabagal nitong sabi. Ito ang aming tahanan. Hinampas nito ang lupa ng tungkod at biglang bumukas ang lupa sa ilalim ni Thomas. Nahulog si Thomas. Pero hindi sa dilim. Sa halip, bumukas ang isang mundo sa ilalim ng lupa. May mga ilaw na tila alitaptap. May mga bahay na inukit sa ugat ng puno. May mga duwending nagluluksa. May umiiyak. May naglilinis ng gumuho nilang tahanan. Dahil sa iyo, sabi ng matanda, may nawala ng bahay. Nakita ni Thomas ang isang batang duwende na yakap ang sirang laruan. Doon niya unang naramdaman ang hiya. Hindi pinarusahan si Thomas ng palo. Hindi siya sinaktan. Mas masakit ang ginawa ng mga duwende. Pinagtrabaho siya. Sa mundong iyon, mabigat ang lahat. Ang patak ng hamog ay parang bato. Ang dahon ay parang tabla. Ang lupa ay parang buhangin na may bigat ng bato. Araw-araw tumutulong siya sa pag-ayos ng sirang punso. Araw-araw masakit ang katawan niya. Araw-araw nakikita niya ang lungkot ng mga duwende. At gabi-gabi, natutulog siyang umiiyak. Gusto ko na pong umuwi. Bulong niya sa sarili isang gabi. Umupo siya sa tabi ng punso na mga yun ay kalahati pa lamang ang ayos. Lumapit ang batang duwending babae na dati niyang nakita. Masakit ba? Tanong nito. Opo, sagot ni Thomas. Pero mas masakit po yung kasalanan ko. Napatingin ang bata sa kanya. Dati, sabi nito, takot kami sa tao. Ngayon, masakit. Hindi na napigilan ni Thomas ang iyak. Patawad, sabi niya. Kung pwede lang bumalik sa dati, hindi ko nasisirain ang hindi akin. Narinig iyon ng matandang duwende. Lumapit ang matanda, dala ang kaniyang tungkod. Ang tunay na pagsisisi, sabi nito, ay hindi sa salita, kundi sa pagbabago. Hinawakan nito ang ulo ni Thomas. Babalik ka sa dati,
sabi ng matanda. Pero dala mo ang alaala. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanya. Pagmulat ng mata ni Thomas, nasa tabi siya ng punso. Normal na bata na ulit, buong-buo na ang punso. Parang walang nangyari. Pero si Thomas, hindi na siya ang dating Thomas. Simula noon, hindi na siya naninira, hindi na siya nangungutya. At kapag may batang lalapit sa punso, siya ang unang babala. Respeto, lagi niyang sabi. Hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. At tuwing dadaan siya roon, yumuyuko siya at nag-aalay ng bulaklak. Minsan, kapag tahimik ang gabi, may maririnig na munting tawa mula sa lupa. Parang sinasabing, natuto ka. Aral ng kwento, ang kalikasan ay may tahanan, ang hiwaga ay may hangganan. At minsan, kailangan muna nating maliitin ang sarili para matuto mong gumalang